So, merong bagong loan app po na i-share ko sa inyo na sinubukan ko siya at subok na subok ko na. Dahil nga po, no, na-disbursan ako dito at pumasok agad siya sa aking GCash account. Yes, legit na makakautang kahit bagong-bago pa lang tong loan app na ito. Which is itong si B-Loan app. Hindi ko lang kung na-notice yun na to, pero available siya sa public dahil nga nakita ko kasi yung ads nito. Alam niyo naman, no, nalapitan tayo ng mga bagong loan app. Nung nakita ko, parang bagong loan app nga ito. May loan term, may loan amount. So, kinlik ko yung install now. So, nag-direct ako sa Google Play Store. Well, as the moment that I'm trying this loan app po, no, may mga nakapag-reviews na. So, nakalagay po dito na under po siya kay CMS Pot of Gold Lending Corporation. And then, dahil nga bagong-bago siya, alam niyo naman kapag mga bagong loan app, sinisilip po natin yan sa SEC website bago ko po siya subukan. So, nakita ko po doon na hindi naman po pala siya nakaregister under sa list of recorded online lending platform. So, dahil loan app po ito, dapat nandoon po siya, no? Anyways po, na-share ko nga po sa inyo na sinubukan ko siya. Ano yung dapat i-expect nyo sa video na ito? Well, i-share ko po sa inyo dito on how I apply, ano yung mga kailangan nilang requirements po para maprubahan tayo dito katulad ko. And don't worry naman guys, hindi siya auto-disbursement. Choice ko po yun na makapag-loan po dito at sinubukan ko nga siya. Kasi it seems like buo po siyang matatanggap and then pinakita naman niya yung interest rates and what to expect in this loan app. Well, before I start, disclaimer lang muna tayo, no? Since bagong loan app po ito, hindi po ako sponsored dito. And this is just basically based on my personal experience lang po. Gusto kong i-share sa inyo para mabigay ko ng tamang expectation before trying this new loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo ng mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko isa pretty na notified ka. Well, back to this new loan app. Again, don't worry guys, no income proof needed dito. Kahit po tayo ay unemployed is okay lang para may idea na rin kayo. And don't worry guys, nagbibigay siya ng instant loan offer kasi nga 'di ba, no, na-offeran niyo ako at na-disbursan ako. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung naging proseso ko para may idea kayo regarding this new loan app po na ito. So, in-install ko po yung loan app. So, ang bumungad po agad sa akin na pan-opening daw is the permission and data access po that they need to agree kasi kapag i-decline ko siya, hindi ako makakapag-proceed. So, in-agree ko po lahat yan and then after po nito, dito po sa pinaka-dashboard po ni B-Loan po, nagpapautang daw po siya from 3,000 pesos up to 80,000 pesos. So, obviously po, subject for evaluation po ito, hindi po siya guaranteed po na talagang sagad po na 80,000 yung ibibigay nila sa atin, no? So, depende po yan sa eligibility po natin. But don't worry, lahat ma-offeran. Huwag mag-unahan lahat ma-offeran dito. Pero teka lang muna, no? Panoorin niyo po muna yung buong video na ito para at least may idea kayo. So, anyways, kinlik ko tong apply now sa hindi na pagtatagal. So, dito po we need to input our mobile phone number na papang-register po natin sa app. After po nito, magpapadala po sila sa atin ng verification code. At ang nagpadala po sa atin ay si Como PH. Familiar pa kayo dito? So, anyways, wala tayong choice kundi i-enter po yung code and then after po nito, we need to undergo the application process. At magsisimula po tayo dito sa personal information po, including po the questionnaire po dito about our loans or current loans or existing loans or kung may overdue loans pa tayo. So, sasagutin lang namin natin to. Pero lahat po na sagot ko dyan is zero or no loan. Kasi kung legit naman talaga sila, madedetect nila na may existing loan ako. Anyways po, no, after po nyan is the educational level, marital status, monthly expenses. And then dito sa baba po is the contact information. Hindi po ito yung character reference ha. Mamaya pa po yun. So, dito po under na contact information is my personal information pa din, including my email. And then dito sa baba po nyan is the work information na po. Well, dito po, we need to provide our income details. And under po ng industry, so ang nilagay ko lang po dito is under po ng other. Kasi wala naman nakalagay dito kung unemployed, housewife. Kasi kahit ano naman pong piliin natin dito, we need still to provide pa rin po the information na kailangan nila dito under sa work information. So, wala namang income proof or document info na kailangan natin i-upload. Kaya safe po tayo dito. So, after po natin ma-provide lahat ng information dyan, move on tayo sa next step, which is the contact information or the character references na po ito, no, the emergency contact po. At tatlo po yung reference contact po na hinihingi po nila. At lahat po ito ay magdadirect sa ating phone book list. So, anyways, after po natin ma-provide yan, ang next step po is the identification po or the ID information. And for you to have an idea kung ano po yung mga IDs po na
kinakailangan po nila dito. So, pipili lang po tayo ng isa lang po. So, for me, I choose my PhilHealth ID lang. And then, pipicturean din po natin yan right away. So, may ID information po na kailangan natin fill upan. So, nag-auto capture po yung ating ID number at ng ating date of birth and gender. So, yung full name na lang po yung kailangan natin fill upan. And then, after po nito is the last step, which is the withdrawal account po. So, dito guys, pipili tayo either e-wallet or bank account. So, alam nyo naman kapag mga new loan apps po or mga loan apps po, e-wallets lang talaga po yung pinaprovide ko dyan and preferably po sa GCash po. Well, after po nyan, may instant loan offer po tayo agad worth 4,000 pesos. Wow. As first timer, no, wala naman tayong masyadong ka-effort dito mag-apply dahil wala naman din tayong pinaprovide na kahit anong income proof. So, okay na rin to na ma-offeran po tayo ng ganitong halaga, 4,000 pesos as first timer as new loan app na nag-e-exist ngayon na hindi pa siya naka-register sa SEC website as of now. Well, tingnan natin. So, dito po, binigyan niya na ako ng dalawang terms, 2 terms, saka 3 terms of repayment. Well, nandito na rin po naman yung repayment schedule and repayment details po na kailangan po nating malaman. So, guys, for you to have an idea po, no, from today that I'm trying this new loan app po, no, yung first repayment ko is within 7 days to pay. So, lumalabas po na sa tatlong period ng repayment ko, dalawa lang po talaga yung babayaran ko kasi yung last period ko po na piso lang naman, nakakahiya naman sa piso, di ba? Mawi-wave po siya kapag on time po tayong nagbayad. At lumalabas po na dalawang period lang yung babayaran ko and then 14 days to pay siya pero twice ako magbabayad every 7 days yung interval niya. Okay, nang-pute ko lahat po ng aking babayaran for 14 days to pay at lumalabas po na nasa 19.95% yun or for 2 weeks to pay. Ang taas, di ba? Mataas siya for me. Pero ito naman po, no, hindi ko sinasabing buo siyang matatanggap kasi dito guys, hindi siya nagiging transparent. Walang nakalagay kung magkano na lang po yung amount na ma-receive po natin. Inopen ko yung loan agreement niya. So, ang nakalagay dito, sample computation lang naman. And then dito, according sa sample computation na kung ano yung loan amount mo, yun din yung matatanggap mo. Pero hindi tayo pwedeng mag-rely dito kasi hindi naman ito yung actual na amount talaga. Hindi naman ito yung mismong disclosure statement ko. Well, dahil pwede naman po akong mag-loan from 1,000 up to 4,000 pesos. So, magte-take po ako ng risk dito para i-apply to or applyan nito para may idea kayo if ever kung buo man siyang matatanggap. So, binaba ko po siya sa 1,000 pesos na minimum loan amount lang po, no, para hindi masyadong masakit. In case po, hindi ko siya buong matatanggap at hindi masyadong masakit yung interest rates niya. So, lumalabas lang po na medyo affordable lang natin bayaran yung every period of repayment niya, nasa 600 lang every 7 days kasi nga po, malit lang yung loan amount ko, nasa 1,000 lang. So, ganun pa rin naman yung kanyang interest rate. Pero ang pinaka-curious lang ako kung buo siyang matatanggap at kung matatanggap ba talaga natin siya. So, hindi ko na patatagalin. Click to get cash and then after po niyan, dito po mag-undergo po tayo ng ating facial recognition. And then pagkatapos po, reviewing na po siya and then pwede daw ako mag-rate ng stars po dito, no, para tumaas nga naman yung ratings nila. Pero in-skip ko po siya kasi hindi ko pa naman sure okay siya, diba? So, less than a minute lang po, no, may nag-notify po sa akin. Nagulat talaga ako dito kasi talaga naman legit na pumasok at legit na makakautang. Naka-receive po ako ng 750 pesos sa aking GCash account. Nakakaloka, hindi siya buong matatanggap dahil kasi nga 1,000 yung aking loan amount, 750 pesos yung na-receive ko. Instant disbursement naman siya, pero nakakalungkot kasi 'di ba, may interest rate na nga tayo. Hindi na sila lugi doon sa interest rate na knowing na every 7 days yung repayment natin doon. So lumalabas po na 25% of our loan amount is yun po yung kinukuha niya pa rin. Hindi ko lang kung processing fee yun or service fee yun kasi 'di ba, wala naman nakalagay. So 'di ba, fishy siya pero at least na-try ko. Pero guys, mataas siya kasi biro mo, no, kung yung binawas niya sa akin is 25% of my loan amount. So, ipa-plus natin yung interest rate po for 14 days. So, lumalabas yun na nasa 44.95% for 14 days to pay. Nakakalungkot kasi grabe naman ka-loan shark to. Sana naman lang, naging transparent sila, diba? Kasi kung alam ko lang kung magkano lang yung ma-receive ko, hindi ko talaga siya kukunin. Pero wala napasubo na ako at binigay nila sa akin yon. And yes, legit, makakautang, pero hindi ko siya ma-recommend 100%. Kasi unang-una, hindi transparent. Pangalawa, hindi buong matatanggap. Pangatlo, mataas po yung kanyang interest rate. Though easy to apply kasi ganito talaga pag mga mabilisang pera, no, talagang baba natin talaga sila sa interest rate. So, I'll take the risk. So, it's up to you still kung gusto nyo pa rin mangutang dito. Binigay ko na sa inyo yung tamang expectation. And yes, yan po si B-Loan App. Well, kung sino po nakapag-try dito kay B-Loan App, paki-comment down below naman po yung experiences nyo para aware din po iba natin viewers. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click nyo yung bell button para lahat ng videos kayo separate na notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!